Ang makapangyarihang babae na gagawa ng paraan para maligtas ang aso niya. Yes. You cannot give up on me. Magsisimula itong lahat sa isang batang gustong magigante sa taong bumawi sa buhay ng buong pamilya niya. Hihingi nga siya ng tulong at dito nga niya makakasama si Kara na gugustuhin ding magigante at humanap ng gamot sa aso niyang may malalang sakit. Loob ng ilang araw, magkasama nga silang maglalakbay para magawa nga yung kani-kanilang mga misyon kung saan dito nga sila mapapalaban sa napakaraming mga kalaban kung saan matatakot nga yung bata noong una pero makikipaglaban din naman siya. Samantalang madidiskubre at makikilala nga ni Kara yung sarili niya na gagamitin niya din sa pakikipaglaban sa maraming mga kalaban. Title ng movie, Supergirl. To be honest, I kinda enjoyed this film more than Superman pero siguro dahil lang yon since may expectations na nga ako sa kung anong vibes yung ginagawa ng bagong DC ngayon. The film isn't great but it's not super bad din naman. Kumbaga, it's tolerable. Not the best story but it works and fun enough pero ayun nga, may mga flaws pa rin naman siya and hindi pa rin siya strong enough to kickstart nga yung buong franchise ng DC. Simulan natin sa mga nagustuhan ko. I love the look of this film, lalong-lalo na nga yung mga sets nila. May mga times that the CGI or the VFX isn't the best pero pwede na rin kumpara sa ibang recent Marvel movies. Love the performance of all the actors here from Kara as Supergirl, doon sa bata, kay Lobo, and syempre doon sa main na kalaban na nakakatakot din naman talaga siya. Love his performance bilang villain pero sobrang nasasayangan lang talaga ako sa potential niya. Pero sa bagay kasi alam mo yon, throwaway villain lang naman din siya since tegi naman din siya agad dito eh. Baga ginamit lang talaga siya for Kara or Supergirl's character growth and it works naman din kasi nga nung tinegi nga siya ni Supergirl na ipakita nga dito ng DC yung kaibahan nila sa Marvel. Which is kaya nga nilang mangtegi ng kalaban at hindi yung palaging hindi kita itetegi kasi mabait ako. Ikukulong na lang kita or whatsoever. Kumbaga nakadagdag nga sa depth ng character nga ni Kara yung pagtegi nga niya doon sa main villain and it adds a lot in terms of contrast between her and Superman. The color grading here, the grittiness, and medyo naaalala ko nga dito yung Guardians of the Galaxy eh. Like yung humor nga nila na maraming times yung natawa din naman ako and pwede nang pagtyagaan din yung mga fight scenes nila dito. Lalong-lalo na nga yun doon sa third act na talagang rambulan sila doon sa spaceship something. Amelia Alka ka Supergirl, what a performance! Bagay na bagay siya doon sa character niya and talagang na-capture niya yung bubog ng character niya through her facial reaction and also body language. Pero lang story-wise, it's a so-so story. It's very Mandalorian and Grogu TV series kind of plot, alam mo yun? Binilda pa nga nila yung relationship ni Kara tsaka nga nung bata pero siguro kasi hindi na nila yung ginawa kasi nga hindi na rin siya magiging parte ng mga kasunod na movie siguro. Simple naman yung kwento pero it's just a meh story and not that creative lalo na't second film nila to establish yung bagong DC Universe eh. Doon sa mga fight scenes nila, there's nothing special or unique about it na hindi pa nila nagawa before lalo na't same tempo and same style, same kind of scoring in a way. Halos ganun din yung ginawa sa mga labanan ni Superman eh. So alam mo yon, medyo inulit lang din nila dito. Pero what makes this film unique, at least for me, is yung kasamaan nga ng mga kalaban na sobrang sama talaga nila. Kasi diba nangunguha nga sila ng mga babae para nga padamihin yung mga lahi nila. And alam mo yon, talagang sila yung tipo ng kalaban na gugustuhin mong matalo eh. Pero maliban nga doon, parang wala na silang masyadong na-explore din. I know this is more on introduction nga kay Kara as Supergirl and pinakita nga lang muna yung mga bubog, flaws, and conflict nga niya para nga magamit moving forward nga sa franchise. Thing about the film kasi, everything they've done here is already done before, nare-repack lang nila basically, and given na hindi rin strong enough yung story nila mismo, ayun, medyo hindi lang effective talaga yung kwento. Puro ayun lang talaga muna yung gusto nilang gawin since wala pa siguro silang core story ba na pupuntahan nga ng DC Universe kaya siguro hindi po pamaramdaman as an audience na may pupuntahan pa yung mga nangyayari na mas malaking kwento. Overall, it's a fun, popcorn, predictable kind of film naman din and if gusto mo manood ng movie kasama yung buong pamilya mo, I think goods na to. Again, ang title ng movie ay Supergirl and ang torta rating ko for this film ay 6 or 6.5 out of 10.